Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa oras pong ito, muli tayong magpupuri at sasamba sa ating Panginoong Diyos. Pasalamatan natin ang kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay. Sa patuloy niyang patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pasalamatan natin siya at patuluyan na papurihan. Tayo po munang manalangin, ipanalangin po natin ang ating pagsamba. Aming Ama, aming Panginoon Diyos, narito po kami muli magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, bago po kami magsamba at umarap sa iyong harapan, humingi po muna kami ng kapatawaran sa mga nagagawa namin kasalanan. Patawarin mo po ang bawat isa at patuloy na linisin upang kami po ay patuloy na maging karapat-dapat na patuluyan na sumamba sa iyo. Lord, salamat sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan. Salamat na malaya po kami magpupuri at sasamba sa iyong dakilang pangalan. Ang dalangin ko po, Panginoon, sa oras na to, pagpalain mo po ang aming pagsamba ko po ang maitaas sa bawat isa at sa patuloy na sa mga salita mo na aming marinig na dadalhin po ng aming Pastor Mel. Lord, ang bawat isa, panghawakan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Ikaw po ang patulayan na patuloy na manguna sa kanilang mga puso. Ano man ang gawa ng kahaway, wala po siyang karapatan. Kaya po, Ama, kami po ay patuloy na sasamba at patuloy na itataas ang iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat sa oras na to, sa kabawan ng aming pagsamba, ikaw ang maparangalan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw-araw na pamumuhay na nandun po ang iyong guidance. Nandun din po ang pangapagpapala at sa mga salita na aming maririnig. Nawa ito ay aming magamit sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Muli po, maraming pong salamat sa oras na to. Ikaw ang maitaas, madakila. Maraming pong salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po at God bless po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon pong oras na ito ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Atin pong basahin sa Leviticus chapter 27 verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Lahat po ng ating mga tinatangkilik ay nagmula po sa Panginoon. Marapat lamang po natin ibalik yung ating mga natatanggap sa Panginoon at mararanasan po natin yung pagpapalang hindi po natin hindi kayang ipagkaloob ng kahit sino pa man, tanging ang Panginoon lamang po. Ano po yung pagbibigay? Ang pagbibigay po ay bahagi ng ating mga natatanggap at ito po ay isang act of faith and isang act of obedience bilang pagsunod sa ating Panginoon ay ibalik natin yung mga pagpapalang ating natatanggap at ang pagbibigay po natin magiging magaan kung tayo po mismo lilimutin natin yung ating sarili. Isang bagay po na mas magaan na magbigay kung tayo po ay susunod sa Panginoon at magiging magaan po ito at makikita natin yung mga blessings na hindi po natin ine-expect. Tanging ang Lord lang po yung nakakaalam ng mga bagay nito. Ibalik po natin yung sa Panginoon at ma-experience natin yung kagaanan sa kalooban. At patuloy natin itong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa sama-samang kaloob. Ilagay mo sa puso namin, unahin ka namin sa lahat ng bagay. At turuan mo kaming sumunod sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming pagbibigay, makasunod kami sa iyo. At patuloy na gamitin mo ang lahat ng sama-samang kaloob na ito sa ikalalago ng Iglesia. Marami pa pong maabot na mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang andalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Makikita niyo po sa ating screen kung saan po tayo pwedeng magkaloob at pwede po natin kontakin ang ating treasurer. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. This is my desire.
sa lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay, Diyos na dakila sa lahat, Diyos na banal. Tayo po lahat ay sasamba sa ating Diyos. Samahan niyo po ako at magsimula tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba, at tinuwalhati ka namin. Salamat dakilang Diyos sa bagong buhay, bagong kalakasan, kalusugan, panibagong pag-asa. Maraming pong salamat sa panibagong pag-asa. Salamat din sa malayang pagsamba. Ang dalangin po namin, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong banal na salita at maunawaan namin ito at mapamuhay namin sa karangalan ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Ikaw ang maghahayag sa amin ng iyong katwiran at katotohanan. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng buwan ng Abril. At purihin po ang Diyos sa kabila po ng mataas na epekto ng COVID. Patuloy po tayong binibigyan ng Diyos ng lakas, kalusugan, at sa malayang pagsamba. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay nakasulat po sa aklat po ng Galatians chapter 5 sa verse 16. Ayon po kay Apostol Pablo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh." Purihin po ang Diyos ang kanyang salita. Ayon po sa wika po natin, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Purihin po ang Diyos. Sa talata pong ito ay binigyan ko po ng topic, Walk with the Holy Spirit. Ito po ang kailangan natin lahat sa sitwasyon ngayon. Sa kalagayan po ng mundo. Iba't ibang kaparaanan po ang ginagawa ng kaparaanan ng gobyerno sa ibang bansa, mag-isa. Iba't ibang pagamutan o pamalutas, maibsan man lang ang sakit ng pandemic at yung kahirapan, ang gutom. Pero alam natin, ang number one makakatulong sa atin ang Diyos. Lamang kailangan maintindihan po natin kung paano natin mararanasan ang gabay ng Diyos. Yung pangunguna ng Diyos sa buhay natin. Kailangan kasama po natin sa buhay ang banal na Espiritu. Sa buhay natin ito. Yung talagang kilos ng Diyos ang maranasan natin sa buhay natin sa kabila ng pandemic. Grabe po ang sitwasyon sa ating bansa. Hindi ko po alam kung nagbago na po ang datos ng Pilipinas sa buong mundo. Nung isang araw po ay pang-10 ang Pilipinas sa pinakamataas na nagkakaroon ng sakit ng COVID. Pang-10 ang Pilipinas. Pero sa liit ng ating bansa, masyado pong mamigat. Pero salamat sa Diyos, nakakapagpatuloy tayo. Umpisa po natin pag-uusap. Walk with the Holy Spirit. Mamuhay tayo sa kilos ng banal na Espiritu o mamuhay tayo nakasama ang banal na Espiritu. Ang unang hakbang ko, dalawang bagay lang po ito. Acknowledge Holy Spirit in life. Hindi na masyado nabibigyan pansin ng maraming Kristiyano. Tama, kilalanin natin ang banal na ang Panginoon Jesucristo, marapat din kilalanin din natin ang banal na Espiritu. Meron po itong ministeryo dito sa mundo, sa lahat ng tao. Sa pasimula pa lang ng creation, nandun ang banal na Espiritu. Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 2, "Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water." Yan po sa creation, nandun na yung Holy Spirit. Ang lumikha ng mundong ito ay ang Diyos. Ang Ama na sa langit,
At ang banal na Espiritu, sabi po dito, the Spirit of God was hovering over the water. And that is in creation. Dito po magkakasama ang Ama, the Father, the Son, and the Holy Spirit is present in times of creation. Mahabang usapan po ito pero hindi ko masyado bibigyan pansin kasi makita lang natin yung presence ng pare-pareho. Andun yung Holy Spirit, nabasa na natin. Pero yung presence ng Panginoon sa Kristo, the Jesus Christ, ayon po sa Colossians chapter 1 verse 16. For in Him were all things created in the heavens, upon the earth, the things possible and the things invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things have been created through Him, unto Him. Nilikha po ang lahat ng bagay mula sa Kanya at para sa Kanya. So tignan muna natin po yung yung pagkilos ng banal na Espiritu dito po sa lupa after ng creation sa mga tao. Paano po nakapag-ministry ang Holy Spirit? Number 1 po, yung convicting man's sin. Convict man's sin. Kinukumbik niya ang tao sa kanyang kasalanan. Ang sabi po dyan sa John chapter 16 sa verse 8, pagdating niya sa kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, tungkol sa paghatol sa Diyos. Ito po ang isang maganda. Ibig sabihin yan, kinukumbik ng Diyos, ng Banal na Espiritu Santo, ang mga tao sa pagkakaintindi niya sa mali, sa pagkakaintindi niya sa matuwid. Hindi na natin paglalawakan ito kasi minsan nakagawa siya ng mabuti pero ang paraan niya mali. Akala niya tama na yun. Yun ang paunawa ng Banal na Espiritu sa tao. Halimbawa, may pera ako, tumulong ako. Maganda yun, mabuti yan. Eh, saan galing yung pera? Galing ba sa mabuti? Paunawa sa atin ang Diyos yun, ng Banal na Espiritu. Hindi lamang yun. Yung regenerate, yung pagbabago ng buhay ng tao. Ang sabi po dito sa Titus chapter 3 verse 5, niligtas niya tayo, hindi sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanya habag sa atin. Tayo pinanganak muli sa pamagitan ng tubig. Kayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Nung tinanggap natin si Kristo, pinatawag na tayo ng Diyos sa kasalanan natin eh. Nung kinilala natin siya. Pero after nun, babaguhin tayo. Ang magbabago ang Banal na Espiritu Santo. At yan ang kilos ng Banal na Espiritu. Pag tinanggap na natin, kasama natin ang Banal na Espiritu, siyang kikilos ngayon. Hindi lamang yun. He teaches us. The Holy Spirit, tuturuan tayo. Sabi po ng Banal na Kasulatan sa John 14:26. Maganda makita po natin ito. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Dito sa italatang ito, tinukoy po dito ang Espiritu Santo, tinukoy dito ang Ama, tinukoy ang Panginoon Kristo. Hindi natin kaya paliwanag yan. Limitado tayo, pero pinakikita ng Banal na Kasulatan, ang Espiritu Santo tagapagtanggol, isusugo ng Ama dahil sa Panginoon Kristo. Siya ang magtuturo sa atin. Lalo na tayo mga Kristiyano, sa nagsasabing Kristiyano, siya magpapaalala ng lahat ng sinabi niya. Narinig natin sa mga pangangaral, sa mga nabasa natin sa Biblia, papaalala sa atin ang Banal na Espiritu. At yan ay isang napakaganda na marapat natin kilalanin, acknowledge ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Hindi yung sarili lang natin naintindihan natin, yung naunawaan natin. Hayaan natin makapag-minister ang Banal na Espiritu. Hindi lang tuturuan. He will guide ang bawat Kristiyano. Ang sabi po doon sa Romans 8:14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Medyo nakakahiya ito eh.
Yung hindi anak ng Diyos, hindi papatnubayan ng Diyos eh. Ibig sabihin, kailangan makonek ang buhay natin sa Diyos. Pero kung tayo anak ng Diyos, kung tayo talagang sa Diyos, kinilala natin ng Diyos ang Panginoon Jesucristo, Espiritu ng Diyos, papatnubayan tayo. He will guide us. Mag-isa pananalangin. Sabi sa Efeso, chapter 6, verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo, lalo ngayon sa panahon ito. Sabing ganun dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng banal na Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu Santo, sabi, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Lalo sa pagkakataon ito ngayon, ng pandemic, kailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Kailangan natin lahat ang kaalaman, ang pagtuturo ng Diyos sa buhay natin. Ang magtuturo, ang banal na Espiritu. Ipapaalala niya sa atin yung binasa natin sa Biblia. Ipapaalala sa atin yung mga narinig nating mensahe mula sa mga tagapangaral ng ating Diyos. Hindi lamang yun, yung assurance, katiyakan. Ang sabi po ng Biblia sa Romans 8:16, ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na kayo'y mga anak ng Diyos. Napakasimple po nito. At napakaganda na makita natin meron tayong katiyakan ng Espiritu. Patutunayan niya sa sarili nating Espiritu, oy, anak ka ng Diyos. Hindi kailangan patunayan ng iba. Pagka pinatunayan ng Espiritu Santo, tutulungan niya tayo makapanguhay bilang anak ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, dito po sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu, sabi, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Napakasimple Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. So napakahalaga ng bahagi ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pag nandiyan ang banal na Espiritu, siya ang magbabago ng buhay natin. Hanggang maging banal tayong lahat sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Kaya ako po'y naniniwala ang paraang magagawa natin lahat. Maranasan natin ang pangangasiwa ng Diyos sa buhay natin sa panahon ng pandemic na ito. Ibigyan niya tayo ng karunungan, gabay, pagtuturo, at yung assurance. Acknowledge God in life. Kilalanin natin ng Diyos sa ating buhay. Yan lang po ang pwede natin magagawa na mas makikinabang tayo lahat. Alam niya, alaman ang puso ng bawat isa sa atin. Alam natin na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Kasi nga siya ang magtuturo eh. Yan ang ministry ng banal na Espiritu. Ang ministry ng Panginoon Jesucristo, nung nandito siya sa lupa, nagturo na siya eh. At nung pagkamatay niya, tinubos niya ang kasalanan ng lahat ng tao mananalig sa kanya, kikilalanin siya. Ngayon, para makapagpatuloy, napakasimple na makita natin ito. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Dahil siya ang magpapaalala, magtuturo, gagabay sa atin lahat. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa ating Espiritu. Ang Espiritu ang mas mainam. Kilalanin natin ang Espiritu Santo. Sabi po ng Biblia, ang Espiritu Santo ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at umasa sa Kanya. Paghariin natin siya. Yan, naniniwala po ako sa simple pinag-uusapan natin. Kaya ngayon mo lang narinig ito, salamat sa Diyos. Kung ngayon lang naging malinaw sa iyo, salamat sa Diyos. Ang pangalawa po,
Pag knowledge natin siya, live dependent to Holy Spirit. Mabuhay na umaasa talaga na siya talaga. Mabuhay na umaasa sa banal na Espiritu. Tayo lahat. Ang sabi po ng Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay. Hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Pansinin niyo po, sa panahon ng pandemic, marami bumabagsak ang buhay. Nakakalungkot, Panahon pa ng pandemic, marami pa rin nakakagawa ng mali. Bakit nakakagawa ng mali? Dahil ba doon sa kahirapan ng buhay? Hindi, doon pa rin sa mga bisyo. Sa hilig ng laman. Pansinin niyo, alam natin lahat ng balita Nahuli, nagiinuman, nagsasabog, nagsusugal. Pero humihingi ng tulong sa gobyerno. Kasi nga, alipin. Alipin sila ng hilig ng laman. Para makalaya, gawing patnubay ang banal na Espiritu. Ang nakakalungkot, marami nagsasabi siya Kristiyano, alipin pa rin ang kasalanan. Kasi nga, hindi ginagawang patnubay ang Diyos sa buhay. Kaya marami nahihirapan ngayon, hindi ginagawang patnubay ang banal na Espiritu. Kaya sa atin pong lahat, bawat paraan sa buhay, sa Kanya umasa. Sa banal na Espiritu. Ang sabi po, ulitin ko po sa Galatia 5:18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Liwanag, Kung wala na kayo sa kautusan, gagaan ang buhay natin. Hindi naman ibig sabihin, hindi na natin gagawin yung utos ng Diyos. Ang kabuuang utos ng Diyos ay pag-ibig Yung 10 utos yan, kabuuan yan, isa lang ay pag-ibig Pag minahal mo ang Diyos, kaya mong mahalin yung ibang tao. Kahit may kasalanan sa iyo, kahit hindi ka pinapansin. Tayo ba pinasin natin ng Diyos? Naaalala lang ng tao ang Diyos pagka hirap na hirap siya. Pero sa kabila nung mahal pa rin tayo ng Diyos. Yun lang po ang kabuuan ng 10 utos. Hindi yung ito. Pagka isa-isa may sasakit ang ulo mo. At napakahalaga na sinabing ito. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Totoong malaya ka na. Ano ba ang benepisyo kapag nagdepende tayo sa banal na Espiritu? Marami to, pero hindi ko maano lahat kasi wala mga masyadong mahaba. Pero ito lang magandang benepisyo na pag-uusapan natin. Ano yung benepisyo? Yung regenerate, yung pagbabagong buhay. Ang sabi po sa John 3, verse 5 and 6, sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay laman. Ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Ibig sabihin, pareho natin kailangan maranasan ito. Naranasan na natin ipinanganak sa laman, kailangan natin maranasan ang ipanganak sa Espiritu. Lahat tayo pinanganak sa laman O kailangan natin ipanganak sa Espiritu. Paano gagawin? Kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Pagsisihan mo yung kasalanan mo. Pagsisihan, tinalikuran yung kasalanan 100%. Hindi 101, babalik ka uli sa 1 100%, hindi 99, kulang pa rin. Hindi 101, sobra yan, makakabalik ka uli sa kasalanan. 100%. Pagsisihan mo yung kasalanan mo, sabihin sa Diyos, talikuran mo. At yun ang pinakasimple. Pagka nagawa mo na yun, doon papasok yung kapanganakan sa Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos will dwell in you, mananahan sa iyo. Ang kasunod na gagawin ng banal na Espiritu, ang benepisyo dito, yung tinatawag na sanctifying. Sanctify. Yung aariin kang ganap ng Diyos. Aariin ganap ng Diyos. Alam niyo sa panahon ngayon,
Wala namang matuwid sa harap ng tao, pero sa harap ng Diyos may matuwid. Pag sinabing sanctify, banal. Sa mundo, sabi ng iba walang banal, pero sa harap ng Diyos meron. Yun ang mahalaga. Gagawin ng banal na Espiritu Santo yan. Pagka kinilala natin siya sa buhay natin at talagang nagdepende tayo sa banal na Espiritu Santo. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin lahat. Pansinin niyo po yung sinabi diyan sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 13. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang sa mga unang pinili upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng inyong pananalig sa katotohanan. Pansinin niyo po, medyo anong Tagalog, hindi mo makikita yung talagang binanal ka eh. Pero magandang makita dito, para maligtas ka, kailangan maging banal eh. Pero sa English, malinaw po sa English eh. Babasahin ko po sa English, hindi ko man po naisulat, pero babasahin ko po sa English. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the sanctifying work of the Holy Spirit, the work of the Spirit, and through belief in the truth. Kaya lang medyo na-umit dito yung salitang sanctifying. Pero ganun din po yan. Hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo banal. Hindi tayo maliligtas. Kaya lang yung Tagalog natin parang pinagaang lang. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos. Dahil sa inyo, kabilang sa mga unang pinili niya upang pagkalooban niya ng kaligtasan pamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa everyday life, sinasanctify niya yung buhay natin. Nililinis ng banal na Espiritu. Yung pagbabago niya, para pagdating sa langit, malinis tayo. At yan po isa magandang makita natin na binibigay ng banal na Espiritu. Ang benepisyo. At hindi lamang po yan, yung comfort, kaaliwan. Ako, ito po ang kailangan natin sa panahon ito. 2 linggo na akong hindi nakakalabas. Pero sa kabila nun, meron akong kagalakan. Iba po yung kasiyahan sa kagalakan. Kasi yung kasiyahan pwedeng artificial eh. Pero yung kagalakan, yung joy, it is from God. At yan ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi po dyan sa 14 na John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. 14:16, sa 17 sabi po, verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan. Napakasarap ano? Sa panahon ng kabigatan sa buhay, merong kaaliwang ang banal na Espiritu sa lahat ng kumikilala sa Kanya at umaasa sa Kanya sa banal na Espiritu. Tandaan po natin, kung tayo po umaasa sa kilos ng Diyos, mararanasan po natin ito. Mararanasan natin itong kaaliwang, itong alok ng Diyos. At inaabot lang ito eh. Kaya lang ayaw natin atang kilalanin ito. Kaya isang napakahalaga sa buhay natin ito. Tulad po na sabi dyan sa Romans 8:27. Ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Kapagkat ang Espiritu ang namamagitan sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Medyo maganda ho ang sinabi ng Biblia. Pag sinabi ang Diyos ang siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, nandun po yung persona ng Diyos. Ang kasunod ito,
ang siyang nakakaalam ng kalooban ng Espiritu. Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mediator natin sa kasalanan natin, ang Panginoon Kristo, sabi po ng Biblia. Ngayon dito naman, ang mediator din natin ng Holy Spirit. Nagagrant lahat yung bagay na inilalapit ng Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan din po ng pagkilos ng banal na Espiritu, nagagrant tayo lahat sa Ama na nasa langit. Kaya napakaganda makita po natin ito. Ito po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po ng Diyos kung anong laman ng puso natin, kung bigat na tayo sa sitwasyong ito. Alam ng Diyos kung paano tayo ingatan, paano tayo tuturuan, paano tayo igagabay, paano niya tayo ililigtas. Ang inihintay niya lang, acknowledge Him, depend on Him, and the Holy Spirit will work in our life. Kikilos siya sa buhay natin lahat. Kaya po, mamuhay po tayong kasama ng banal na Espiritu. Taglayin po natin patuloyan yung pagbabago ng buhay. At tiyak tataglayin natin ito. At mararanasan natin ang kaaliwan. Mararanasan natin ang lubos na kalayaan sa buhay na ito. Yung pagkaalipin ng kasalanan. Tuluyan nating maiiwanan at lubusan magiging malaya tayo dito sa pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi ko naman po kailangan pahabain ito. Pero gusto ko po makita natin, tayong lahat, hindi lang po kayo, ako rin. Kailangan ko rin ito eh, tayong lahat. Ulitin ko pong basahin. Ang Diyos, ang siyang nakakasaliksik ng puso ng tao. Siyang nakakaalam kung anong kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan sa mga inirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ministry ng banal na Espiritu, paglapit natin sa kaharian ng langit, tayo ay totally regenerate, totally sanctified, banal. Kaya lagi po siya nag-mediate sa Ama sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Ang tanong po ngayon sa atin lahat ang lahat ng ito'y mararanasan natin na malubos na kalayaan, patuloy ang pagbabago ng buhay, tataglayin yung tunay na pagbabago at mararanasan natin yung paggabay, pagtuturo ng Diyos paano tayo mamumuhay sa ganitong sitwasyon. Una, kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Pag sinabi ng Diyos, ang Ama nasa langit, ang Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu. Ang kailangan po natin kilalanin siya sa ating buhay. Pagsisihan yung kasalanan sa buhay natin, 100% talikuran. At sabihin natin, Lord, kinikilala kita sa aking buhay. Mula ngayon, pangasiwa mo ang buhay ko. Ikaw po ang pumatnubay sa akin. Ikaw lang ang aking pagtitiwalaan. Naniyak po kayo manalangin. Samahan niyo po ako manalangin. Sumunod po kayo. Amang nasa langit, salamat Panginoon Kristo, inalay mo ang iyong buhay sa krus hanggang kamatayan. Sa pagdanak ng iyong dugo, ng pagtubos ng aking kasalanan. Sa iyong pagkabuhay ay mayroong tagumpay sa kasalanan. Salamat po, o banal na Espiritu. Mula ngayon, tinatanggap ko po kayo, o Diyos sa kalangitan, sa aking puso. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Nananampalataya po ako. Panginoong Kristo, sapat na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang aking kasalanan. Salamat po. Pumasok ka po, Panginoong Kristo, sa buhay ko. Pangasiwaan niyo po ako, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, patnubayan mo po ako sa buhay ko ito. Maraming po salamat.
Maraming pong salamat. Pinagpala mo po ako. Purihin ang Panginoon sa Kristo. Patuloy po tayo manalangin. Ama, salamat po sa katwiran at katotohanan na ako po ay mula ngayon makakapamuhay na kasama ka o banal na Espiritu. Sa kilos mo makakapamuhay ako. Ang dalangin ko, patuloy mo po ako samahan at pagpalain. At ang lahat po ng nakarinig ng iyong mensahe, pagpalain mo po ang bawat isa. At ang lahat na makikinig, ingatan mo kami lahat, Panginoon, sa sakit ng COVID o anumang uri ng karamdaman. Maranasan namin yung protection mo. Turuan mo po kami paano kami mamumuhay na ligtas sa COVID. At patuloy na patnubayan mo kami upang kami, Panginoon, ay lubos na makasunod sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. Makakasunod lamang kami sa iyong kalooban, O Diyos, sa pamatnubay mo, O Banal na Espiritu. Salamat! Pinagpala mo po kami lahat. Sa iyo, Panginoon Diyos, ang papuri pagsamba. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.